Magandang gabi mga kabayan, ako nga pala si JD. Iniimbitahan ko kayong lahat na bisitahin ng ating podcast. Kwentong Bayan Podcast. Makikita ninyo sa podcast natin mga kabayan, maraming mga kwento dyan na pwede nyong mapakinggan. Sana bisitahin nyo rin mga kabayan para ma-reach natin yung top 10 podcast sa buong Pilipinas. Kung interesado kayong makinig sa podcast natin mga kabayan, i-search nyo lang ang Kwentong Bayan Podcast or visit nyo yung link na nasa comment section. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Nonoy. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Negros. Naku, paano yan? Siguradong mapapagalitan ka na naman ni Mang Matyas. Puro pasahan na naman yung mukha mo. Wika ni Timoy. Ayan mo na. Ang importante, nakagante ko kay Marco. Sira ulo eh. Tugon ni Nonoy. Ay naku, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Huwag mo nang patulan yung grupo ni Marco. Walang utak yung mga yan eh. Eh di ba simula pa lang nung high school tayo, ganyan na sila. Kahit na. Wag lang ako yung pinagdidiskitaan nila. Nananahimik ako eh. Hindi ko sila uurungan. Alam ko naman yun. Pero kung laging ganyan, ikaw lang din yung mapapasama sa mga magulang mo. Andun na yung pagkaloko-loko ni Marco eh. Pero kapag pinatulan mo sila, parang ibinaba mo na rin yung antas ng pag-iisip mo sa level nila. Ay, yan ang napapala mo kakatambay kasama sila tatay. Para kang matanda kung magsalita. Hindi na tayo bumabata, Nonoy. Kailangan minsan, mag-isip tayo. Ang tawag dun, matured. Anak nang, English yun ah. Nako, hindi ba sumasahod ka na? Ang mabuti pa, ilibre mo ako ng lomi. Ayos ka talaga, no? Kung nagtatrabaho ka, di sana ako naman ang ililibre mo. Yan mo, babawi ako sa'yo pag nagkatrabaho na ako. Siguro kailangan mo nang umitim ng tagak bago ka magkatrabaho. Halika na nga, nang matanggal yung hangin sa tiyan mo. Magkaibigan simula pagkabata si Timoy at Nonoy. Iisang bakuran lang ang kanilang mga tahanan, kaya araw-araw naririnig ni Timoy ang pangaral sa kaibigan. Magkasama sa trabaho si Mang Matyas at Timoy. Namamasukan ang mga ito sa isang malaking tindahan ng mga gamit sa paggawa ng bahay. Kaya si Timoy ang madalas na pagsasabihan ng sama ng loob ni Mang Matyas. Naku, Timoy, hindi ko na alam ang gagawin dyan sa kaibigan mo. Simula nang mamatay ang nanay niya, nagbago na yung ugali ng batang yan. Napansin ko nga din po, Manong eh. Pero naiintindihan ko naman si Nonoy. Lalo na kapag nakikipagbasag ulo siya. Hindi naman po sa kinukonsinti ko ang kaibigan ko. Pero kasalanan din kasi minsan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Nananahimik sa tabi si Nonoy. Pinagdidiskitahan lang nila. Kahit ako siguro mapupundi rin eh. Naroon na tayo, Timoy. Nag-aalala ako para sa kanya eh. Hindi natin alam ang susunod na gagawin ng mga taong nakakabangga ni Nonoy. Yan na nga din ang sinasabi ko sa kanya. Kaso hindi talaga mapigilan si Nonoy eh. Ito ang tipikal na usapan ng dalawa sa tuwing nagpapahinga. Walang ibang kakilala si Mang Matyas sa kanilang pinagtatrabahuhan dahil karamihan sa mga kasama nila hindi nakikisalamuha sa kanila. Dahil na rin sa kumalat na kwento sa kanilang bayan na mula sa angkan ng mga mangkukulam itong si Mang Matyas. Ngunit ang katotohanan, isang mahusay na manggagamot ang ama na si Mang Elpidio. Hindi na ito nakatira sa kanilang baryo. Kusa itong lumayo para iiwas ang pamilya mula sa panguusig ng mga taong minsan niyang tinulungan. Manong, nakakabisita pa po ba kayo dun sa tinitirahan ni Lolo Elpidio? Minsan na lang, Timoy. Bakit mo na itanong? Naalala ko lang po. Matagal na panahon ay nakalipas, no? Hindi pa rin nakakabalik dito si Lolo Elpidio. Hinahanap-hanap ko po yung mga kwento niya eh. Wala tayong magagawa. Yun ang pasya niya eh. Iniisip din kasi ng tatay ang kapakanan ni Nonoy.
Pero itong kaibigan mo, parang walang pakundangan. Naisip ko lang Manong ha, bakit hindi mo ipadala si Nonoy doon kay Lolo Elpidio? Baka sakaling matauhan siya sa mga pangaral ng matanda. Pag-uusap ng dalawa habang pauwi galing sa trabaho. Malapit na ang mga ito sa kanilang tahanan nang mapansin ni Mang Matias ang pangkat ng mga kalalakihan. Saan ba nang galing ang mga taong yan? Ngayon ko lang sila nakita dito ah. Hindi ko rin po alam Manong, pero sa palagay ko para mga tauhan ni Antero mga yan. Antero? Yung may-ari ng malaking pagawaan ng goma sa kabilang bayan. Ano naman yung ginagawa nila dito? Balita ko kasi, binibili ni Antero yung lupa ni Kapitan Lindo, pero ayaw pumayag ng matanda. Ilang beses na rin silang nagpabalik-balik pero hindi pa rin nila nakukuha yung loob. Ano ba kasing meron dyan sa lupa ni Kapitan Lindo? Ang daming nagkakainteresa. Usap-usapan ho kasi sa baryo na may deposito daw ng ginto sa bahaging bundok na nasasakop ni Kapitan. Yun ang pinagkakainteresa ni Antero. Ginto? Sinong baliw yung nagpakalat nun? Kung may ginto doon, dapat kami ang unang nakatuklas. Kami ni tatay yung nagbakod sa lugar nung nandito pa siya. Kilala mo naman si tatay, di ba? Pagdating sa mga mina, matalas ang pang-amoy ng matandang yun. Oo nga po. Napansin ko rin marami sa mga taong lumalapit sa kanya mga minero. O hindi kaya naman treasure hunters. Ano bang kakayahan ni Lolo Pidio? May mga kaibigang duwende si tatay. At yon ang nagbigay sa kanya ng palatandaan ng mga deposito o imbakan ng mamahaling bato. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang naglabasan ang mga tao mula sa bakuran ni Kapitan Lindo. Ilang metro lang ang layo ng bahay nito mula sa kanilang kinaroroonan. Kaya dinig na dinig ng dalawa ang pagbabangayan ng mga ito. Ilang beses ko nang sinabi sa inyo, hindi pinagbibili ang lupa. Bakit ba hindi kayo makaintindi? Sabihin nyo kay Antero na kahit anong halaga ang ialok niya, hindi ko ipagbibili ang lupa ko. Umalis na kayo. Huwag na kayong babalik. Wika ng matanda. Ngunit tinawanan lang ito ng mga kalalakihan. Sige lang. Sa ngayon magmatapang ka. Pasalamat ka lang dahil pinag-utos ni Antero na huwag kang gagalawin. Pero antayin mong mapundi ang matandang yun nang malaman mo kung sino ang binabangga mo. Hindi ako natatakot kay Antero. Sabihin mo yan sa kanya. At kahit ano pa ang mangyari, hindi ko ibebenta sa kanya ang lupa ko. Muling wika ni Mang Lindo. Inantay nila Mang Matias na umalis ang mga kalalakihan bago lapitan si Kapitan. Magandang hapon, Kapitan. Mukhang mainit na naman ang ulo mo ah. Paano hindi iinit? Ayaw kong tigilan ng mga tao ni Antero. Ilang beses ko nang sinabi sa kanila na hindi pagbibili ang lupa ko. Paulit-ulit pa rin silang bumabalik. At sa tuwing pupunta sila dito, panibagong pananakot ang sinasabi nila sa akin. Narinig ko nga po yan mula kay Timoy. Gusto ko lang po sanang malaman, bakit ba gustong-gusto nilang makuha ang lupa nyo? Siguro naman, narinig mo na rin ang tungkol sa deposito ng ginto sa nasasakupan kong lupa, hindi ba? Oo, Manong. Pero kami ang nagukay ng balon at naglagay ng bakod doon. Kasama pa nga si tatay. Wala naman kaming nakitang palatandaan ng ginto. Si tatay mismo makakapagpatunay niyan. Yun na nga, tumpak. Pero hindi ko alam kung bakit patuloy pa rin akong kinukulit ni Antero. Malamang may mas malalim siyang dahilan, Kapitan. Kaya mag-iingat ka. Sige po, tuloy na ho kami. O sige, Matias. Bababa din ako sa baryo. May mga aasikasuhin. Matapos ang pag-uusap, umuwi na ang dalawa. Nakita ni Mang Matias na nakaupo sa atangan ng bahay si Nonoy habang may kung anong kinakalikot. Magandang hapon, Tay. Nandito na pala kayo. Kumusta po ang araw nyo? Ayos naman. Ikaw, ano yung binubuting-ting mo? Nakita ko po to kanina dyan sa likod ng bahay. Hindi ko po alam kung anong laman ng kahon na to eh.
Nanlaki mga mata ni Mang Matias nang makita ang hawak ni Nonoy. Pagmamay-ari ng Lolo Elpidio mo yung kahon na yan. Paano yung naiwan dito? Sa pagkakatanda ko, dinala niya ang lahat ng gamit kasama yan. Hindi ko rin po alam, tay. Nakita ko lang po dyan sa kubo niyo sa likod nung naglilinis ako. Nonoy, mahalaga ang laman ng kahon na yan. Ang mabuti pa ay tabi mo. Huwag bubuksan. Mamaya hanapin yan eh. Magalit kapag nalamang pinakailaman mo. Hindi ko nga po mabuksan eh, eto. Kayo po magtabi. Pag-uusap ng mag-ama. Binigay ni Nonoy ang kahon kay Mang Matias. Ipinagpatuloy nito ang ginagawa. Maya-maya dumating si Timoy. Nilapitan ang binata. Himala, hindi ka umalis ng bahay. Anong nakain mo, Noy? Wala akong ganang maggala sa baryo. At isa pa, gulo lang yung aabutin ko doon eh. Pag nakasalubong ko si Marco. Kaya dito na lang ako naglinis ng bakuran. Natawa pa nga sa akin si tatay eh. Sayang. Yayayain pa naman sana kitang bumaba sa baryo. Ikot tayo kahit sandali lang oh. Ikot. Ano naman yung makikita mo dun? Wala namang bago sa baryo ah. Buti sana kung sa bayan tayo pupunta. Yun, marami kang makikita. Malapit na rin kasing magdilim. Kaya alanganin ang pumunta sa bayan. Mabuti pa tulungan na nga lang kita dyan nang matapos sayang ginagawa mo. Mas mabuti pa nga. Eto, walisin mo yung mga nagkalat na dahon dun oh. Ako mag-aakot. Sisindihan ko para walang lamok. Habang nagsisiga ang dalawa, narinig ni Nonoy ang pamilyar na boses ng matanda. Nasa likod bahay sila ng mga oras na yon, kaya dali-daling tumakbo ang binata upang salubungin ito. Ay talagang kilala mo ang boses ko, Nonoy. Nasaan ang tatay mo? Inabot ng binata ang kamay ng matanda. Nagmano ito. Kinuha ni Timoy ang dala nitong bayong. Nasa loob po nagpapahinga. Teka, gabi na. Bakit po kayo bumaba ng bundok? Ay nako, kanina pa ako umalis sa kubo. Kaso lang napadaan ako dun sa kabilang baryo. Alam mo naman, kilala ang Lolo Elpidio mo kahit saan. Kaya marami ang nagpatingin sa akin. May mga prutas at gulay na yan doon ang galing sa kanila. Tugon ng matanda habang tinuturo ang dalang bayong. Ganun po ba? Ay tara na po muna sa loob ng bahay. Siguradong matutuwa si tatay. Eh yun lang, baka hindi matawa ang tatay mo sa ibabalita ko. Ano po ba ang nangyari? May sakit po ba kayo, Lolo? Hindi yon iho. Mabuti pa pumasok na muna tayo. Timoy, sumama ka. Kailangan mong marinig ang sasabihin ko. Pumasok ang tatlo sa loob ng bahay. Napatayo sa kanahigaan si Mang Matias nang makita ang matanda. Mano po tay? Gabi na. Bakit po kayo napasugod? May mahalaga akong sadya. Lalo na kay Kapitan Lindo. Pero bago ko siya kausapin, kailangan marinig niyo muna ang lahat. Tungkol po saan yan, tay? Naalala mo ba yung ginawa nating balon? Pati na rin yung bakod na sakop sa lupay ni Lindo. Naalala ko, tay. Paano ko makakalimutan yun? Yun ang pinakamalalim na balon na nahukay ko. Yan mismo ang sadya ko dito. May mga bagay akong hindi sinabi sa inyo nung araw na natapos natin ang paghukay. Kung natatandaan mo, bumaba ako sa balon para tignan ang tuburan, hindi ba? Oo, tay. Tandang-tanda ko po yun. Pero hindi ako nakapagtanong eh. Bakit nga ba, tay? May naiwan akong maliit na kahon dito. Inilagay ko yon sa taas ng maliit na mesa. Kung napapasok yung kubo, makikita mo yon. Naalala ni Nonoy ang maliit na kahon na ibinigay sa ama. Nakita ko nga po yung kahon na yun, Lolo. Inabot ko po kay tatay. Bubuksan ko sana. Kaso ayaw bumukas eh. Ano po bang laman nun? Ang mabuti pa kunin mo, Matias, nang malaman niyo ang laman. Tumayo si Mang Matias. Kinuha ang kahon sa silid. Inabot ito kay Mang Elpidio.
Nagtataka nga po ako kung bakit nyo iniwan ang kahon na yan. Alam kong mahalaga ang lahat ng mga gamit nyo. Sinadya kong iwanan ito dahil ayoko matukso. Tugon ng matanda. Sabay ihip sa kahon. Nagulat si Nonoy dahil kusa itong nagbukas. Teka, ano pong ginawa nyo? Paano pong bumukas yung kahon? Ang kahon na ito ay selyado ng isang orasyon na ako lang ang nakakaalam. At ito ang laman ng kahon. Tinanggal ng matanda ang itim na tela na nakabalot sa laman ng kahon. Tumambad sa kanila ang malaking tipak ng ginto na halos kasing laki ng kamao ng isang sanggol. Nakuha ko ito sa ilalim ng balon. Nang bumaba ako para siyasatin, nakabara ang tipak ng ginto sa isa sa mga tuburan. Nung una akala ko, dilaw na bato. Ngunit nang tinamaan ng liwanag, doon ko napagtanto hindi pangkaraniwan na bato. Hindi makapaniwala si Mang Matias sa mga nakita. Ako nagukay pero hindi ko napansin na may ginto pala sa lugar na yun. Kahit ako hindi makapaniwala dahil wala namang palatandaan na may deposito nga ng ginto sa lugar. At ito ang dahilan kung bakit ako pumunta. Hindi lang sa lupa ni Mang Lindo matatagpuan ang deposito, kundi maging sa buong sityo ng biyak na bato. Sigurado ka ba, Tay? Saan ang galing ang impormasyon na yan? Binulong sa akin ang mga kaibigan kong duwende. Sigurado ko sa sinasabi ko. Kailanman hindi sila nagkamali at hindi nila ako nililinlang. Kung sakaling totoo man ang sinasabi mo, delikado nga ang lagay ng mga tao dito sa atin. Pero ang tanong, paano kang papaniwalaan ng mga tao? Hindi ba galit sila sa'yo? Wala na akong magagawa doon. Ginawa ko lang ang alam kong tama na mga sandaling yon. Kaya malinis ang konsensya ko. Nasa kanila kung maniniwala o hindi. Mahirap yan, Tay. Pero kung si Kapitan Lindo ang kakausap, sigurado naman maniniwala sila. Isa pa sa mga dahilan ko ng pagparito, makausap si Kapitan Lindo. Siya lang ang makakatulong sa atin para maliwanagan ang mga tao. Delikado. Lalong-lalo na kapag merong nagka-interes sa ginto. Mahirap na kapag nagising ang dalawang nagbabantay. Nagising ang dalawang nagbabantay? Pero Tay, naalala ko lang, kanina pagdating namin galing sa trabaho, may taong nagpunta kay Kapitan Ang totoo, ilang beses na silang nagpapabalik-balik. Pinagpipilitan nila na bilhin yung lupa ng matanda pero nagmamatigas si Kapitan Lindo. Mga tao, sino mga yon? Kilala nyo ba? Mga tauhan po sila ni Antero, yung may-ari ng malaking pagawaan sa bayan. Si Antero. Ay, talaga nga naman. Siya din ang naging sanhi ng problema sa kabilang bayan. Hanggang ngayon, nararanasan pa din ng mga tao ang pahirap na binigay niya. Maraming nawala ng malinis na tubig inumin dahil sa kemikal na inalalabas ng kanyang planta. Kilala mo pala ang taong yun, Tay? Sa palagay ko, magiging sanhi ng problema sa baryong isang to. Kung hindi siya mapipigilan, magkakaroon ng malaking gulo. Sa ngayon, ang kailangan nating gawin kausapin si Kapitan Lindo. Maigi nang malaman niya ang binabalak ng taong yon. Ipagpabukas na natin, Tay. Gabi no? At isa pa, malayo ang pinanggalingan mo. O sige, bukas ng umaga, kakausapin ko ang taong yon. Ano bang hapunan natin dyan? Habang kumakain, hindi sinasadyang napasilip si Nonoy sa bintana. Nakita nito ang ilang kataong naglalakad. Papunta ang mga yon sa direksyon ng bahay ni Kapitan Lindo. Napansin naman ni Mang Matias. Nakatulala ang binata habang nakatitig sa labas ng bahay. Oy Nonoy, kumakain ka hindi ba? Bakit ka nakatulala dyan? Kasi putay, may mga taong papunta kina Kapitan May dala po sila mga sulo. Hindi ko nakilala kung sino Baka mga tanod lang. Siguro may kailangan kay Kapitan. Sige na. Tapusin mo na yung pagkain mo nang makapagpahinga na tayo. Ipinagpatuloy ng binata ang pagkain.
Ngunit ilang sandali lang, narinig ng mga ito ang boses ng matanda. Sumisigaw at galit na galit. Sa palagay ko, hindi tanod ang mga taong yun. Yan din ang hinala ko. Halika Matias, puntaan natin! Naglakad ang dalawa papunta sa bahay ni Kapitan Lindo. Inaya ni Nonoy ang kaibigang si Timoy, ngunit nakatulog na ito sa kinauupuan. Ay naku, bahala ka nga dyan. Kakatapos lang kumain, tulog na kagad. Mag-isang sumunod si Nonoy sa tahanan ni Mang Lindo. Kaso nga lang, bago niya maabutan ang dalawang nakakatanda, meron siyang napansin na malaking anino. Mabilis ang kilos ng mga ito. Kapwa may sungay ang dalawa. Hindi naman gaanong nabigyan ng pansin dahil tinawag siya ni Manong Matias. Oy Nonoy, ano bang ginagawa mo? Bakit ka sumunod? Nasaan si Timoy? Ano po, nakatulog na sa upuan eh. Pambihira. Hindi ka na sana sumunod. Masyadong delikado. Baka mamaya, magkaputukan pa dito. Pag-uusap ng mag-ama. Pagdating ng mga ito sa tahanan ng kapitan, nakita ni Mang Matias ang 4 na kalalakihan. Kahit nakatalikod ang mga ito sa kanya, nagawang kilalanin ng Ginoo ang isa sa mga panauhin ni Kapitan Lindo. Sila din yung mga kalalakihang pumunta sa kanya kaninang hapon. Nakakapagtaka. 10 oras na ng gabi. Babalik pa sila upang kulitin lang ang matanda. Ano Kapitan? Huling pagkakataon. Nauubos na ang pasensya ni Antero sa'yo. Hindi mo pa rin ibinebenta sa kanya ang lupain. Wala ko pake kung maubos man ang pasensya ni Antero o kahit maubos ang kaluluwa ng taong yon. Hindi ko binebenta ang lupa kahit ano magyari. Kung ganun, wala na kaming magagawa. Pasensya na tanda. Pero sumusunod lang ako sa utos ng amo ko. Sumenyas ang isa sa mga kalalakihan. Hinagis ng isa ang hawak na sulo sa bubong ng bahay. Dahil gawa sa kugon, mabilis na natupok ang bahagi ng bahay na tinamaan ng sulo. Bumunot ng itak ang kapitan, akmang susugurin sana ang mga kalalakihan nang biglang sumigaw si Mang Elpidio. Hangal ka talaga, Lindo. Kahit kailan hindi ka nag-iisip, puro katapang, puro kasigaw. Sa palagay mo, anong magagawa ng itak laban sa barel? Walang alam ang mga kalalakihan na nasa likod nila si Mang Elpidio at Matias. Napalingon ng mga ito nang magsalita ang matanda. Tama ka nga naman tanda. Pero wala dapat kayo sa lugar na ito. Sige na, magsipagalis kayo. Ikaw ang hindi dapat na nandito. Anong kawalang hiya ng ginawa mo? Wika ni Mang Elpidio habang kinukumpas ang kamay. Laking gulat ng mga kalalakihan dahil namatay ang apoy sa bubong ng bahay ni Kapitan Lindo. Nagtaka ang mga ito, maliban na lang kay Berto, na tila alam kung ano ang ginagawa ng matanda. Isang matandang pakialamero. Hay nako, ayoko sanang pumatol sa mga gurang. Kaso wala akong magawa dahil ang hilig niyong makialam. Hindi ba pwedeng maupo na lang kayo sa tumba-tumba at humigop ng mainit na salabat? Pasensya na, pero wala kaming tumba-tumba at saka hindi ako umiinom ng salabat. Ganun ba? Sa palagay ko, isasama ko na lang din kayo sa mga ililibing ngayong gabi. Mga bata, siguraduhin walang makakaalis sa kanila. Nilapitan ng mga kalalakihan sila Mang Elpidio. Tinutukan ng baril. Nanatiling kalmado ang tatlo. Inutusan ni Matias si Nonoy na umatras ng kaunti dahil alam nito na may gagawin ang matanda. Sigurado ba kayo na ito ang gusto nyo? Abat mayabang kang matanda ka. Oo, ito ang gusto namin at sisiguraduhin kong 6 na talampakan ng lupa ang itatambak ko sa katawan mo mamaya. Hindi naman pagmamayabang ang magtanong, hindi ba? Bueno, kung ito ang gusto nyo, yan ang ibibigay ko. Tumalikod ang matanda. Naupo sa lupa.
Sabay hampas ng 3 beses ng tungkod sa lupa. Ilang segundo lang yumanig ang paligid. Naglabasan ang 2 uri ng nilalang sa lupa. Ang mabuti pa dumapa kayo para hindi kayo makita ng dalawa. Dali-daling dumapa ang mag-ama. Habang si Mang Elpidio may kung anong ginuguhit sa lupa. Dahil sa takot napadapa na din si Kapitan Lindo. Walang tigil namang pinagbababaril ng mga kalalakian ang nilalang na tinawag ni Mang Elpidio. Ang wangis na mga ito, isang uri ng kalabaw, pero ang katawan ay sa tao. Ito rin yung 2 anino na nakita ni Nonoy kanina. Mukhang alam ko na kung sino ka, tanda. Ikaw nga si Elpidio, ang kilalang manggagaway sa baryong Biak na Bato. Nakakapagtaka, kahit ilang ulit ng itaboy ng mga kababaryo mo, nandito ka pa din. Ang kapal ng apog mong matanda ka, matapos mong patayin ang isang buong pamilya. Ganun ba? Mali ang nakarating sa iyong kwento. Hindi ako pinalayas, kusa akong umalis. Dahil ayoko magdulot ng kaguluhan sa sarili kong baryo. May dahilan kung bakit ko pinatay ang pamilyang yon. Dahilan? Alin? Yung sinasabi mong mga aswang sila. Kalokohan. Walang ibang aswang sa baryong ito kung hindi ako. Kaya pasensya na. Alam mo na ang sekreto ko. Hindi na kita papatagalin pa. Hindi ako natatakot sa iyo. At sa palagay ko, ikaw ang hindi magtatagal. Sinugod ng lalaki si Mang Elpidio. Hindi pa man ito nakakalapit sa kanya. Hinambalo siya ng isa sa mga higanteng nilalang. Tuluyan siyang napadapa sa lupa. Paulit-ulit inaatake ng nilalang. Maging ang ibang mga kasama nito, nilamon ng 2 nilalang na mukhang kalabaw, pero ang katawan ay sa tao. Karumal-dumal ang nasaksiyan nila. Bawat parte ng laman, kinakain ng 2 nilalang. Bago tuluyang mamatay, nag-iwan ng babala si Berto. Walang yakang matanda ka. Sa oras na malaman ni Antero ang ginawa mo sa akin, siguradong malilintikan ka. Yun nga ang inaantay ko eh. Tignan natin kung anong gagawin ni Antero sa oras na malaman niyang ako ang pumatay sa'yo. Matapos itong sabihin ng Mang Elpidio, muling sumugod ang nilalang. Walang pagdadalawang isip na binali ang ulo ng kalaban. Nilingon ni Mang Elpidio si Matias. Inutusang dali ng katawan ng lalaki sa harapan ng bahay ni Antero. Nababaliw ka na ba, tay? Bakit naman namin gagawin yun? At isa pa, hindi ko alam kung nasaan ang bahay ng Antero na yan. Pinakamayamang tao sa bayan si Antero. Natural siya nagmamay-ari ng pinakamalaki at pinakamagarang mansyon sa lugar. Yon ang hanapin nyo. Nang gabing iyon, kinarga ng mag-ama ang katawan ng lalaki sa karo. Dinala sa bayan. Mabuti na lang at wala ng tao sa labas, kaya hindi sila napansin. Tinakpan din ng mga ginapas na dayami ang katawan ng lalaki upang itago ito. Nang makarating sa bahay ni Antero, kagad nilang ibinaba ang bangkay. Ngayon tignan natin kung ano magagawa ng Antero na yan. Halika na. Nagawa na natin ang pakay dito. Balikan na natin si Kapitan. Siguro hanggang ngayon, tulala pa din ang taong yon. Lolo naman, ikaw ba naman yung makakita ng 2 kalabaw tapos yung katawan sa tao eh? Hindi ka ba matatakot? Nararapat lang ang nangyari sa mga perwisyo. Nagkamali sila ng baryong papasukin. Pagdating sa tahanan ni Kapitan Lindo, nakaupo ito sa atangan. Naroon na din si Timoy. Tinutulungan ang matanda na ayusin ang mga nagkalat na gamit. Kumusta ang pakiramdam mo, Lindo? Maayos naman, Manong. Kaso itong bahay ko, sinira ng mga lintik. May mangyayari pang mas malaking gulo. Sa mga sandaling ito, siguradong nagkakagulo sa bahay ni Antero. Malalaman niya kung sinong responsable sa pagkamatay ng tauhan niya. Anong balak mong gawin ngayon? Kung tatanungin mo,
handa ko ipaglaban ng patayan ng aking baryo at lupain. Dito na ako lumaki at tumanda. Hindi ako papayag na sirain nila ang tahanan ko. Gaya ng dati, Lindo, ako na ang bahala. Tay, sigurado ka ba? Baka lalo lang magalit sa'yo mga tao. Magalit sila kung magagalit. Mahihimasmasan din ang mga yan sa oras na malaman nila na para sa kabutihan ang ginagawa ko. Ilang araw ang nakalipas. Wala namang nangyaring kakaiba. Wala ring balita mula sa panig ni Antero. Patuloy sa pagtatrabaho sina Matias at Timoy. Ngunit isang hapon, habang kumukubra ng sahod, sinabihan sila ng pamunuan na huling araw na nila yon dahil inutos ng may-ari na tanggalin sila sa trabaho. Naku naman kung kailang kailangan ko ng pera, saka naman tayo tinanggal. Ano kaya ang problema? May ideya ka ba, Manong Matias? Hindi ko rin alam, Timoy. Pero inala ko, may kinalaman ito sa nangyari nung nakaraang araw. Matapos kunin ang sahod, kagad umuwi ang dalawa. Kapwa tahimik ang mga ito habang naglalakad. Nang makasalubong nila ang isa sa mga bisora na pinagtatrabahuhan. Malapit ito kay Mang Matias, kaya naman humingi siya ng paumanhin sa nangyari. Pasensya ka na, Mang Matias, ha. Wala din ako magagawa eh. Desisyon ng bagong may-ari ng tindahan. Empleyado lang ako. Bago may-ari, ano ibig mong sabihin? Hindi mo ba alam? Nabili ni Antero ang tindahan pinagtatrabahuan natin. Pinagtatanggal ang mga empleyadong hindi niya nagugustuhan. Sinasabi ko na nga ba? Hayaan mo na. Wala kang dapat alalahanin. Naiintindihan namin. Matapos ang pag-uusap, nagpaalam na ang bisor. Sinabi ni Mang Matias kay Mang Elpidio ang nangyari. Lalong nagalit ang matanda. Napakawalang hiya talaga ng Anterong yan. Palikod kong tumira. Baka mamaya magulat na lang tayo. Siya na nagmamay-ari ng lupain sa buong baryo. Hindi malayong mangyari yan, Tay. Alam natin ang binabalak niya. Gagawin niya ang lahat para may sa katuparan nito. Huwag lang siyang magkakamaling tumungtong sa bakuran natin. Dahil talagang sasamain siya. Naupo lang sa sulok si Timoy habang nakikinig sa mga nakakatanda. Ilang sandali pa dumating si Nonoy. Oh, bakit parang pinagsakluban ka ng langit? Anong nangyari sa'yo? Wala na kaming trabaho ng tatay mo, Noy. Tinanggal kami kaninang hapon. Oh, bakit kayo tinanggal? Bago daw kasi may-ari. Nagbawas ng tao. Bago may-ari. Sino? Si Antero. Siya na yung may-ari ng tindahan. Ay naku, talaga nga naman Dali-daling pinunta ng binata ang ama. Kinumpirma ang sinabi ni Timoy. Lalong nagalit si Nonoy nang sabihin ni Mang Matias na totoo ang balita. Kinabukasan nagpunta sa bayan ang dalawang binata. Sinamahan ni Nonoy ang kaibigang maghanap ng bagong mapapasukan. Ngunit sa kasamaang palad, wala itong makita. Lahat ng nilalapitan ni Timoy ay tumatanggi kahit pa may bakanteng trabaho. Ano ba naman yan, Noy? Wala akong mahanap na trabaho. May balat kaya ata sa puwit. Kita mo to, ikaw na nga yung sinasamahan, pinagbibintangan mo pa ako. Ayos ka din Biro lang, ito naman masyadong seryoso. Halika, kain tayo merienda. Tapos uwi na tayo. Yan ang gusto ko sa'yo. Sige, doon tayo magmerienda sa panaderya. Masarap yung bagong gawang pandiko ko. Habang kumakain ang dalawa, nakita ni Nonoy si Marco. Napansin din siya nito. Ngunit imbis na lapitan, ngumiti lang ito ng nakakaloko. Tignan mo tong mokong na to. Makatingin akala mo, nabili niya yung buong bayan. Hayaan mo na. May malaki tayong problema. Nagpatuloy sa pagkain ng dalawa. Nang matapos ay nagpasya ang mga ito na umuwi. Habang naglalakad, muli nilang nakita si Marco at ang mga kasama nito
Laking pagtataka ng binata dahil papunta ang mga ito sa direksyon ng kanilang tahanan. Aba, tingnan mo, hindi ba sina Marco yan? Sino kaya yung sadya nila sa atin? Hindi sa atin, Noy. Kundi kay Kapitan. Dumiretso ang pangkat nila Marco patungo sa tahanan ni Kapitan Lindo. Dali-dali namang sinundan ng dalawa ang mga ito. Timoy, umuwi ka muna sa bahay. Sabihan mo si Lolo Elpidio, pati si Mang Matias. Dali-daling umuwi ng tahanan si Timoy. Si Marco, yung palagi nakakabangga ni Nonoy. Ano yung gagawin nila sa bahay ni Kapitan? Yan nga din po yung balak alamin ni Nonoy. Naroon siya ngayon eh. Minamatyagan yung kilos ni na Marco. Ang mabuti pa, puntahan natin si Kapitan at... Natigilan si Matias nang makitang wala na ang ama sa kinaupuan. Wala na dito si Lolo Elpidio kanina pa. Mukhang nauna yatang umalis ah. Ay naku, talaga nga naman, bilisan mo, Timoy. Baka kung anong gawin niya sa mga kabataang yun. Dali-daling umalis ang dalawa. Nakahinga ng maluwag si Mang Matias nang makitang nakaupo lang ang matanda sa isang tumbang puno habang pinapanood ang mga kabataang nakikipag-usap sa kapitan. Huwag kayong magpapakita. Tignan nyo kung nasaan si Nonoy. Wika ng matanda sabay turo kay Nonoy na nasa kabilang bahagi. Opo, dyan ko siya iniwan kanina eh. Pero nung ginagawa ng pangkat ni Marco sa bahay ng kapitan. Patuloy ang pakikipag-usap nila Marco sa kapitan. Napansin ito. Naglabas ng maliit na papel. Inabot kay Kapitan Lindo. Mahinahon ang pakikipag-usap nito. Ganon din ang mukha ng matanda. Walang anumang bahid ng galit, kaya lalong naintriga si Nonoy. Maya-maya umalis ang pangkat. Dali-daling nilapitan ni Mang Matias si Kapitan Lindo. Samantalang si Nonoy, sinundan ng pangkat ni Marco. Nandyan pala kayo. Anong ginagawa nyo dito? Nakita namin papunta dito yung grupo nila Marco eh. Ano bang ginawa nila dito? Si Marco ba ay nagpasa sa akin ng papeles? Gusto niya maging isa sa mga bantay baryo. Bantay baryo? Yung siraulong yun. Maniwala ko malamang. May binabalak na namang hindi maganda ang taong yun, kaya siya naparito. Hindi ganun si Marco. Oo, pasaway at malakas mang asar ang taong yon. Pero kahit papano, may malasakit siya sa baryo. Teka, nasan nga pala ang anak mo, Matias? Hindi ko alam. Kanina nandito lang yun eh. Hoy Nonoy, andiyan ka ba? Lumabas ka nga sa pinagtataguan mo. Wika ni Mang Matias. Kaso nga lang walang sumasagot. Mukhang sinundan ni Nono yung pangkat ni Marco ah. Naku, baka lalong magkagulo. Sandali lang Manong ah. Susubukan kong humabol para pigilan siya. Mabilis na umalis si Timoy. Sinundan ng kaibigan. Naabutan nito ang grupo ni Marco. Ngunit wala doon si Nonoy. Marco, sandali lang. Nakita mo ba si Nonoy? Mukha bang magkasundo kami ng kaibigan mo? At saka bakit mo siya hinahanap sa akin? Wala naman. Sige, babalik na lang ako. Dahil hindi mahanap ang kaibigan, umuwi si Timoy. Laking gulat nito nang biglang may humila sa kanya papunta sa gilid ng daan. Anong ginagawa mo? Bakit ka sumunod? Nasira tuloy yung diskarte ko. Nag-aalala yung tatay mo eh. Bigla ka na lang nawala eh. Hindi na ako nagsabi sa kanila dahil alam kong hindi papayag si tatay. Pero gusto kong malaman kung anong pakay ni Marco kay Kapitan Lindo. Ang sabi ni Kapitan, nagpasa daw ng mga papeles eh. Gusto ni Marco na maging bantay baryo. Naniwala ka naman. Kung sakaling totoo yan, bakit siya mag-aaksaya ng panahon para sa ganung uri ng trabaho? Yan din yung gusto kong malaman eh. Eh nandito na tayo. Sundan na lang natin. Yun na nga ang ginagawa ko bago ka dumating, di ba? Eh pasensya na Nonoy, halika na, sundan na natin. Bago pa sila makalayo ng husto. Sinundan ng mga ito ang pangkat. Hanggang sa makarating sa kabisera.
Pumasok ang pangkat sa lumang kubo kung saan laging nakatambay. Doon ipinagpatuloy ang usapan. Alam niyo ba, kapag naprobahan ang pagiging bantay baryo, lahat ng mga gusto nating gawin, magagawa natin ng walang sino man ang sisita. Kawawang kapitan. Wala man lang kaalam-alam. Wika ni Marco. Nanatili pa ang dalawa upang marinig ang pag-uusap ng pangkat. Ngunit paulit-ulit lang ang pinag-uusapan ng mga ito. Kaya nagpa siya si Nonoy na umuwi. Ngunit akmang aalis na ang dalawa nang biglang makita ang isang magarang sasakyan papasok sa loob ng bakuran ng lumang kubo. Nanlaki ang mga mata ni Nonoy dahil kilala nito kung sino ang bumaba mula sa sasakyan. Marco, nasa na ang pinagmamayabang niyong resulta? Wika ni Antero. Malapit ko nang makuha ang loob ng matanda. Alam mo bang delikadong makita kang kasama ko? Wala akong kinakatakutan. Ano naman kung mambabara nga ang taong yon? Sabi-sabi lang yon, Marco. Kaya huwag kang mag-alala. Walang gagalaw sa atin. Gawin mo lang ang mga pinapagawa ko. Nang sa ganon wala tayong maging problema. Eto ang paunang bayad. Ikaw nang bahala sa mga kasama mo. Ayos. Salamat, Tio Antero. Ako nang bahala sa mga tropa ko. Mag-iingat ka sa pag-uwi. Wala ka naman, Marco. Gaya ng sinabi ko sa'yo, maging masunurin ka lang. Ako nang bahala sa'yo. Nagulat si Nonoy nang malamang pamangkin ni Antero si Marco. Matapos makipag-usap sa pangkat, dali-dali itong umalis. Naiwan sina Marco at ang mga kasama nito. Pinaghatian ang binigay na pera ni Antero. Marami pang ganyan at hindi lang yan ang matatanggap ninyo. Basta sundin nyo lang ang mga sinasabi ko. At kung ano ang pinapagawa ni Tio Antero, wala tayong magiging problema. Palagi pang busog ang bulsa nyo. Wika ni Marco. Ilang sandali pa nagpa siya ang grupo na umalis sa lugar. Hindi napansin ng mga ito si Nonoy na nakatayo lang sa gilid. Kaya naman pala halang ang bituka. May pinagmanahan. Hindi na ako magtataka. Isang araw susundan niyan yung yabag ni Antero. Tara, mukhang wala naman tayong mapapala dito. Umuwi na ang dalawa. Sinabi kay Mang Matsyasang nalaman. Maging ito ay nagulat nang mapag-alamang pamangkin ni Antero si Marco. Ang mabuti pa, iwasan mo na lang ang grupo nila Nonoy. Mahirap na. Baka kung ano pang gawin nila sa'yo eh. Malakas na ang loob ng mga yan dahil protektado sila ni Antero. Kaya ikaw na ang umiwas. Sisikapin ko pong umiwas sa kanila hanggat makakaya. Pero pag nasagad ang pasensya ko, hindi ako mangangako na hindi magkakaroon ng gulo. Ang mabuti pa, magpahinga ka na nga. Nagpapahinga na din ang lolo Elpidio mo, kaya huwag kang maingay. Kinabukasan maagang umalis si Mang Matyas at Timoy dahil nakahanap na ito ng mapapasukan sa bayan. Sa pagkakataong ito, isinama nila si Nonoy dahil maraming tao ang kakailanganin. Tay, maiwan ka muna dito sa bahay ha. May trabaho kasi ako sa bayan eh. Kasama ko si Nonoy. Huwag mo kong alalahanin. Ako nang bahala dito. Sige na, mag-iingat kayo. Salamat tay. Mauna na po kami. Pag-uusap ng mag-ama. Kakaalis lang ng dalawa nang dumating si Kapitan Lindo. Magandang umaga, Elpidio. Maaari bang tignan mo ang papel na ito? Ibinigay ng pamangkin ni Antero sa akin. May mga nakasulat. Hindi ko maintindihan. O sige, Natigilan ang matanda nang makita ang mga katagang nakasulat sa maliit na papel. Bakit, Elpidio? Anong nangyari?
Bakit hindi ka makapagsalita? Hindi ako maaaring magkamali. Ang mga nakasulat sa papel na ito, isang uri ng orasyon. Binasa mo ba, Lindo? Magsabi ka ng totoo. Oo, binasa ko. Pero wala akong maintindihan. Ano bang meron sa orasyon na yan? Aswang ang taong nag-abot sa'yo. Minarkahan ka. Anumang oras, maaari kang atake ng nilalang na yon. Sunugin natin yung papel. Kahit ano pang gawin mong pagsunog sa papel, dahil nabasa mo na ang orasyon, hindi na mawawala ang bisa nito. Ibig sabihin nakakapit na sa kaluluwa mo ang marka ng isang aswang. Anong gagawin ko, Elpidio? Hindi naman sa natatakot ako. Pero ang inaalala ko, yung tao sa bahay. Nandyan pa naman ang apo ko. 5 buwang gulang pa lang na sanggol. Anong sinabi mo? May sanggol sa bahay mo, nababaliw ka na ba, Lindo? Alam mong nasa panganib ang buhay mo simula pa lang. Bakit mo inayaang magpunta ang mga anak mo kasama ang sanggol? Wala naman ako magagawa. Bigla silang sumulpot. Alangan ipagtabuyan ko. Oo, naroon na tayo. Pero sana, isaalang-alang mo din ang kaligtasan nila. Masyadong mapanganib para sa mga anak mo, lalo na sa sanggol. Hindi na pangkaraniwang tawang kalaban dito, Lindo. Kung si Antero ang nagbigay sa'yo ng papel na yan, iisa lang ang ibig sabihin. May koneksyon sa mga taong naglalagay ng kapangyarihang itim ang taong yon. Ngayon anong balak mong gawin, Elpidio? Pasensya na. Ako ang kapitan, pero parang ako ang palaging humihingi ng tulog. Hindi naman ibig sabihin na kapitan ka, marami kang nalalaman. May mga desisyon na kung minsan kailangan mong sumangguni sa iba para mapag-isipan ng mabuti. Huwag kang mag-alala. May naisip na akong paraan. Ako nang bahala, Lindo. Halika, gusto kong makita ang mga anak at apo mo. Sinama ni Kapitan Lindo ang matanda sa tahanan upang makita ang mga anak nito. Kung hindi nyo na itatanong, si Mang Elpidio ang nilalapitan ni Kapitan Lindo sa tuwing magkakasakit ang kanyang mga anak at tanging ang matanda lang ang nakakapagpagaling dito. Nagulat ang mga anak ni Kapitan Lindo nang makita si Mang Elpidio. Dito napatunayan ng matanda na hindi lahat ng tao sa baryo ay galit sa kanya. Nakipagkumustahan ng mga ito sa matanda at nakipag-usap. Sinabi din ni Mang Elpidio ang lahat. Inusala ng proteksyon ng sanggol dahil alam niyang ito ang unang pupuntiryahin ng mga aswang kung sakaling sumalakay. Binigyan din ni Mang Elpidio ng ilang pangontra at habak ang anak ni Kapitan Lindo. Samantala, magkasamang nagtatrabaho ang mag-ama sa isang bagsakan ng gulay sa palengke. Hindi taga doon sa bayan ang may-ari, ngunit kilala ito ni Mang Matias, kaya mabilis silang nakapasok. Mabuti pa tong kaibigan nyo, Manong. Hindi tayo tinanggihan. Halos lahat ng mga nandito, ayaw tayong tanggapin sa trabaho eh. Mabuting tao kasi itong si Paring Joel. Kahit hindi taga dito sa bayan, may malasakit siya sa kapwa. Alam niya kung gaano kahirap mawalan ng trabaho. Kaya kung hindi mo napapansin, halos lahat ng mga kargador niya ay dating pariwara. Kilala ko ang ilan sa mga yan eh. Dating mga tambay. Walang ginawa kundi magbasag ulo. Pero hindi naman kaya mapahamak ang kaibigan mo nito, Manong? Magtiwala ka, Timoy. Hindi mapapahamak si Paring Joel. At sa kasino naman ang gagalaw sa kanya? Hindi mo ba nakikita yung mga malalaking tao na yan? Lahat sila. Kaligtasan ni Paring Joel ang prioridad. Kung sa bagay. Marami namang tauhan niyang si Mang Joel. Pero ano naman yung magagawa ng kaibigan niyo kung mga taong gaya ni Antero ang makakarap? Hindi basta-basta si Joel. Sigurado kung hindi siya gagalawin ni Antero. Sige na, bilisan nyo nang tapusin niya mga kaing nang makalaarga na tong truck pabalik sa bayan. Pagsapit ng hapon, natapos na nila Nonoy at Timoy ang lahat ng mga trabaho. Nagpaalam na ang mga ito na uuwi. Pagod na pagod ang tatlo nang dumating sa tahanan.
Nabutan pa ng mga ito si Lolo Elpidio na naghahain ng pagkain. Aba, saan ang galing itong mga ulam, tay? Kay Kapitan Lindo, nandyan ang mga anak niya kaya nagluto sila. Binigyan tayo. Kaya pala mamaya Nonoy, Matyas, maaari bang doon muna tayo matulog sa tahanan ni Kapitan? Bakit naman po, tay? May sarili naman tayong bahay ah. May ibinigay na papel si Lindo sa akin at nalaman kong orasyong pangmarka yon ng isang aswang. Minarkahan si Lindo at paniguradong maging ang mga anak niya, markado na din. Delikado ang lagay nila, lalo pat may sanggol sa kanilang tahanan. O sige, walang problema. Pero ano pong gagawin niyo kung sakali? Ako nang bahala doon. Sa ngayon, bilisan nyo na. Na makakain na, pupuntahan natin si Kapitan Lindo. Matapos kumain, tumuloy na ang mga ito sa pagpunta kay Kapitan Lindo. Naglabas ito ng lambanog. Nag-inuman ang mga nakakatanda, habang sina Nonoy at Timoy nakabantay sa mga susunod na mangyayari. Malakas ang kutob ng binata na may magaganap ng gabing iyon. Sa kailaliman ng gabi, habang masayang nag-uusap ang mga naroon, naramdaman ni Mang Elpidio ang isang malakas na presensya. Pasimple itong tumayo, nagkunwaring iihi. Tinapik nito sa balikat si Matyas. Alam na nito ang ibig sabihin ng ama, kaya makalipas ang ilang minuto, sumunod na din si Matyas palabas ng bahay. Mga anak, pumasok na kayo sa kwarto. Gabi na, patulugin niyo na ang sanggol. Utos ni Kapitan Lindo sa kanyang mga anak. Nagpasukan naman ang mga ito sa silid. Samantalang nakaidlip na si Nonoy nang mapansin itong biglang tumahimik sa loob ng tahanan. Ano kayang nangyayari? Bakit tumahimik si na tatay? Naku, baka lasing na. Hindi. Tignan mo si Lolo Elpidio. Papunta dito oh. Nakasunod si tatay at kapitan. Ano kaya nangyari? Maya-maya ay nakalapit na sa kanila ang matanda. Sinabihan ng mga ito na sila ang magbabantay ng bahay. Manatili kayo sa atangan ng bahay, Nonoy. Hawakan niyo ang garapon ng asin at isang bote ng langis. Para saan po tong langis, Lolo? Alam ko po, asin ang para sa mga aswang eh. Pangontra sa mga aswang ang langis na yan. Sa oras na dumating sila, kagad yung malalaman dahil kukulo ang laman ng bote. Ilang sandali nga, nagsimulang kumulo ang langis. Lalong lumakas ang enerhiyang nararamdaman ni Mang Elpidio. Mukhang nandito na sila, Lolo. Ano pong gagawin natin? Manatili kayo dyan sa atangan. Huwag kayong aalis. Matyas, doon ka sa likod ng bahay. Lindo, manatili ka sa tabi ko. Habang nagsasalita ang matanda, isang figura ang nagpakita. Naglakad ito papunta sa kanilang kinakatayuan, ngunit hindi magawang lumapit ng husto dahil na rin sa malakas na bakod na inilagay ng matanda. Sinasabi ko na nga ba? Mang Elpidio na naman. Mabuti at nagkita tayo dito. Hindi na ako mahihirapang hanapin ka kung saan. Alam ko na ang dahilan kung bakit ka nandito. Siguro nakita mo na ang ginawa ko sa tauhan mo. Oo, alam kong ikaw ang may gawa nun. Pero tignan natin kung hanggang saan ang husay mo, tanda. Hindi mo pa nga ako kilala. Pero ikaw, kilalang kilala ko, Antero. Ikaw ang nag-iisang anak ni Alpon, ang aswang na pinatay ko, na naging dahilan kung bakit nagalit sa akin ang mga tao. Ikaw din ang nagpakalat ng maling balita tungkol sa akin upang pagtakpan ang katauhan ng iyong ama. Oo, at ang lahat ng nangyari dito ay gawa mo. Gawa ko o bunga ng pag-iigante mo. Huwag mong baliktarin ang mga nangyari, Antero, dahil kahit anong gawin mo, lalabas ang katotohanan.
wala nang lalabas sa katotohanan. Dahil sisiguraduhin ko, lahat kayong nandito ngayong gabi, magiging hapunan na makasama ko. Naglabasan mula sa paligid ang napakaraming nilalang. Napalibutan ang buong bakuran. Ngunit hindi nila magawang pasukin ang depensang ginawa ni Mang Elpidio. Hindi ka makakapasok sa bakuran. Kung ako sa'yo, umalis ka na lang. Aalis. Sa palagay mo, ganun lang kadali ang bagay na yon. Ito ang pinaka-inaantay ko. Alam mo bang sinadya kong gumawa ng kaguluhan sa pamamagitan ng pagbabanta sa kawawang kapitan na aagawin ko ang kanyang lupain para lumabas ka? Sinasabi ko na nga ba, walang kinalaman ng gintong nakuha namin sa balon. Ako ang totoo mong pakay. Simula nang patayin ko ang ama mo. Tama na ang satsat. Alam kong may kahinaan ang depensa mo at alam ko na hindi mo masasakop ang kalangitan. Napatingala si Mang Elpidio. Nakita ang mga nilalang na bumubulusok. Dali-daling naglabas ng patalimang matanda. Nag-usal ng dasal sa kanyang palad. Sinugatan at inilapat sa lupa. Maging ang tungkod nito ay ilang ulit na hinampas sa lupa. Nagbulong ng mga orasyon. Isa-isang naglabasan ang mga baging na bumalot sa buong tahanan. Hindi nagawang makapasok ng mga lumilipad na nilalang, kaya ang sinugod ng mga ito ay si Mang Matias. Kahit papano, meron siyang karanasan sa pakikipaglaban dahil noon pa man, palagi na itong kasama ni Mang Elpidio sa pakikipaglaban. Dinampot ni Mang Matias ang mga nakalapag na sibat. Binato ang papasugod na nilalang. Isa-isang nagbagsakan. Matapos ay kinuha ang buntot pagi sa kanyang likuran. Pinagahampas ang mga bumagsak na nilalang. Nakatingin lang si Antero habang hinahataw ni Mang Matias ang mga kasamahan. Nakalimutan kong sabihin, mahusay din palang makipaglaban ng anak kong si Matias. Baka walagya kayo! Galit na galit si Antero ng mga oras na yon habang patuloy na inaasar ni Mang Elpidio. Si Nanonoy naman, iniintay ang susunod na gagawin ng matanda. Panahon na para tapusin ang laban. Ibinaba ni Mang Elpidio ang depensa, dahilan para makapasok ang mga aswang. Hindi pa man nakakalapit ang mga ito. Naglabasan ang mga ugat sa puno. Pinaglilingkis ang mga aswang. Kasunod nito, mula sa madilim na bahagi ng lugar, lumabas ang dalawang napakalaking nilalang. Ang kalabaw na merong katawan ng tao. Lahat ng aswang na nakalingkis. Walang pagdadalawang isip na binabali ang katawan. Tinatanggalan ng ulo. Kinakain ang laman. Hindi makapaniwala si Antero na nagawang ubusin ng matanda ang kanyang mga kasama sa isang iglap. Hindi mo nga ako talaga kilala, Antero. Sana man lang inisip mo kung paano kong napatayang yung ama. Malakas na aswang cellphone, pero nagawa ko siyang ibalik sa impyernong pinagmulan. Hindi na nagsalita pa si Antero. Kagad nitong sinugod si Mang Elpidio. Nakipagbuno ang matanda. Hindi makapaniwala si Nonoy sa lakas na ipinapakita nito. Nasipat din ito si Marco sa sulok. Ngunit salip na tumulong, tumakbo palayo ang binata. Ubod talaga ng duwag yung taong yun ah. Hayaan mo na siya, mabuti pa. Alam nating bag din ang buntot niya. Ibinaling ng dalawa ang atensyon kay Mang Elpidio at Antero. Malakas na palitan ng suntok ang ginagawa ng dalawa. Halos patas ang kanilang laban, maging ang dalawang higanteng nilalang. Pinapanood lamang ang laban ng dalawang matanda. Kaso nga lang, sa isang maling kilos ni Antero, nagwakas ang kanilang laban. Sinubukan nitong gamitan ng tigalpo si Mang Elpidio. Kaso nga lang hindi tumalab. Nang gumante ang matanda, hindi na ito nakagalaw.
Hindi mo sinabing batuan pala ng Tegalpo ang gusto mong laban. Pasensya na bilang manggagaway. Ang pagbabato ng mga Tegalpo ang pinakalakas ko. Nakataas ang kamay ni Mang Elpidio na parang sinasakal si Antero. Mahigit 2 dipa ang layo ng matanda sa kanya, ngunit nagagawa niya itong saktan. Hindi pa rin magawang kontrahin ni Antero ang Tegalpo ni Mang Elpidio hanggang sa nagbalik ito sa anyong tao. Dito na magwawakas ang saling lahi ng iyong ama. Sayang lang, ginamit niyo ang kapangyarihan sa panglalamang. Biglang kinuyom ni Mang Elpidio ang kamao. Nabali ang liig ni Antero. Kagad kumilos ang 2 nilalang. Mula sa kamay at paa, hinila ng 2 nilalang ang katawan. Nabali ito sa 2. Walang pagdadalawang isip na kinain. Dito na nagwakas ang buhay ng isang gamang aswang. Sinayang ni Antero ang kanyang pagkakataon sa paghiganti. Nabalot ng galit ang taong ito na naig ang paghiganti hanggang sa tuluyang lamunin ang kadilema ng kanyang puso. Matapos ang kaganapang iyon, nagbalik na sa ayos ang lahat. Gamit ang kakayahan ni Mang Elpidio na magbura ng alaala, tinanggal nito sa isipan ng mga anak ni Kapitan Lindo ang kaganapan. Naibalik din sa dating may-ari ang mga nabiling ari-arian ni Antero at muling nagkaroon ng kaayusan sa lugar. Naglaho na lang din sa isip ng mga tao ang usapin tungkol sa gintong natagpuan sa balon ni Kapitan Lindo. Minabuti nila na wag itong ilantad para mapangalagaan ang lugar. Muling bumalik sa kabundukan si Mang Elpidio, ngunit paminsan-minsan umuwi ito sa kanilang tahanan at sa tulong ni Kapitan Lindo, naunawaan ng mga tao ang lahat ng nangyari sa matanda. Muli itong tinanggap, pero nanatili pa rin sa kabundukan si Mang Elpidio. Mas gusto ang payapang buhay kasama ang 2 gabay na mga palaw. Magandang gabi mga kabayan, ako nga pala si JD. Iniimbitahan ko kayong lahat na bisitahin ng ating podcast. Kwentong Bayan Podcast. Makikita ninyo sa podcast natin mga kabayan, maraming mga kwento dyan na pwede nyong mapakinggan. Sana bisitahin nyo rin mga kabayan para ma-reach natin yung top 10 podcast sa buong Pilipinas. Kung interesado kayong makinig sa podcast natin mga kabayan, i-search nyo lang ang Kwentong Bayan Podcast or visit nyo yung link na nasa comment section.